Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan naman natin ang basic ng QBO. So kung interested kayong malaman or kung interested kayong matutunan ang basic ng QBO, so isang feature lang yung pag-uusapan natin ngayon. Please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. To enable yung ating multiple currency sa QuickBooks Online, ang gagawin lang natin is go to the gear icon and then company settings. And then, sa pinakababa, merong advance. Click mo yan and scroll down. Makikita mo yung currency. Makikita mo dito yung home currency. So, sa sample na to, meron tayong example na US dollar yung home currency niya. Makikita nyo yung multiple currency is naka-off. So, to enable it, kailangan mo lang i-click yung pencil icon and then i-click mo to. Ayan, nakaklik na yan. And, ayan, may nakalagay dito, I understand I can't undo multiple currency. Ibig sabihin, once na enable mo na yung multiple currency, hindi mo na siya mababalik na isa lang yung currency niya, okay? So, make sure na kung kailangan mo lang to, tsaka mo lang siya gagawin, okay? Pero sa US naman kasi, halos walang or konti lang yung sa experience ko na gumagamit ng multiple currency. Kasi lahat sa kanila is US dollar yung kanilang mga transaction. So, kung gusto mo yung enable, i-understand mo lang to, i-click mo lang to, and click save. Okay? Ayan. And then, ayan. Kapag gusto mo rin palitan yung reporting currency, pwede naman. Click mo lang dito, halimbawa from USD naging CAD, pwede naman yan and then save. Okay? Yan. So, kahit naka-set up na siya at gusto mong palitan yung reporting currency, pwede naman siya gawin dito sa QuickBooks Online. So, ganun kadali mag-enable ng multiple currency sa QuickBooks Online. So, let's try to enable yung multiple currency. So, click ko to and then save. Ayan. And then, ayan. So, nung nakalagay na dyan yung multi-currency is naka-on and you can now manage yung currencies. Okay? So, ayan. So, meron na ditong mga nakalagay. So, ano yung mga currency na available dito sa account na to. And if you want to add more, all you have to do is click yung add currency. Add currency and select mo lang yung gusto mo. Let's say gusto natin lagyan to ng peso. Ayan. And then add. Ayun. So, ganun lang kadali mag-add ng currency, mag-enable ng multi-currency sa QuickBooks, and mag-change ng reporting currency. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And kung meron kayong clarification, just let me know sa comment section and Kaji will try to answer that as soon as I can. Or kung mahirap i-explain sa comment, I'll try to make another video to explain everything. So, that's all for today and I hope to see you sa next video ko. Bye!